Hello mga ka-abdi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito si Joseph po. At ito naman po si Papa Osin Odidias. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Ayan! Oy! Naku, ang una muna nating pagbante para sa ating mga kaibigang Chinese. Yes. At sa mga Chinoy friends natin. Yes. Kong Hei Fat Choy! Happy Chinese New Year! Happy New Year Yes. of the Fire Horse! Yes, oo. Mukhang maninipa ng bonggang-bongga ang Oo. taong ito. Sana naman. Mukhang Ano, palong-palo. Para sa diba? lahat ng Pilipino. Oo Yes. naman. Oo. Si Pa, inawa tayo ng nuknukang daming swerte this year, di ba? Sana masipa ako dyan. Oy, Diba? naku, mamigay naman ng tiko yung mga Chinator. Ay! Charot. O, ito na nga. Oo. So, pinag-uusapan ang tungkol sa Bible. Ay, Oo. bakit? Hindi nga, dahil wala naman daw nilikhang bading o tomboy ang Panginoon. Ay, Diyos ko. saan tayo galing? Hindi nga, ito nga yung kay Alvin Aragon. Ay, sino yun, Tito Oji? Gaga si Alvin Aragon, dating ano yan, The Avenger. Ano ba? Ay, ano ba yan? Ano yan? Siya yung unang-unang natanggal sa Starstruck dati. Tapos jowa siya ngayon ni Easy Trasona. Yes. Oo, yung sex bomb. Na bago Okay. niya payagan si Easy na pumunta doon sa concert ng sex bomb. Humingi muna siya ng sign kung papayagan niya. Eh, pinayagan naman siya. Kaya, sige na, go. Support kita. Pumunta ka doon. Pero ayaw niyang i-allow na magtawel. Kasi nga, di ba, Oo. nakatawel lang daw ang mga sex bomb. Eh, syempre, malapit na sila sa Panginoon. So, ibig niyo sabihin, Tito Oji, yung ibang sex bomb members, malayo sa Panginoon? Hindi ako. Ah. O sinabi lang yan ni Alvin Aragon kasi nung napalapit na sila sa Panginoon eh. Alam mo talagang pag relihiyon talaga ang pinag-uusapan, nag-iiba-iba rin ang direksyon ng pananaw ang mga tao, hindi ba? Tama. Parang ano nga sabi ni Lord doon? Na condemn the sin, not the sinner. Oo, di ba? Kahit naman si Lord, di ba? Mahal tayong lahat ng mga makasalanan. Sino ba ang hindi? Oo, di ba nga? Kasi nga naging topic nga yan ni Kuya Boy no, sa Fast Talk. Nung gines niya itong dalawa, sabi nga niya, ang daming bash ni Easy doon pa lang sa anak niya na pinili ang direksyong maging bading. Ganun talaga yung word niya, ha? Ang dami ng bash kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Totoo naman eh. Ano ba sabi sa Bible? God judge homosexuality. Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung huwag mong gawin, di ba? Kasi mapapahamak ka dyan kapag ginawa mo. God will throw you to hell if you continue to do homosexuality and you don't want to believe in Jesus. Sabi ni Alvin Aragon. Ano masasabi niyo doon? Eh ako basta ako naniniwala that si Papa God natin is an all-loving and understanding God. Oo. At walang kahit isang tao sa mundo ang hindi makakapagsabi na hindi siya makasalanan. Iba-iba yung mga trials natin, iba-iba yung mga sins na nakocommit natin, pero walang kahit isang taong makakapagsabing hindi siya sinner. Oo. Kaya para i-condemn mo yung ibang mga sinners for the sins that you think they are committing, ay, teka lang, parang kinabog mo naman si Lord, di ba? Oo, parang inunahan mong maghumusga si Lord. Oo. Si Lord nga hindi mo humusga, nauna ka, parang gano'n. Parang ganun, di ba? Oo. Tsaka alam mo, hindi naman natin ini-invalidate yung narrative nitong si Alvin, maging si Easy. Oo, kasi kung talagang malapit sila sa Panginoon, edi malapit kayo sa Panginoon. Kaya lang, syempre, yung mga, kung paano natin bitawan ng mga salita, parang masakit. Oo, sana inaaral din naman natin kung paano tayo magbibitaw ng hindi nakakasakit ng damdamin. Hindi porke ang paniniwala ninyo, walang bading na ipinanganak ang Panginoon o tomboy, isususog nyo na yung inyong paninindigan ng lalaki at babae. Ito talaga na lalaki at babae, pero lagi nating tatandaan, may purpose kung bakit tayo ginawang ganito. Eh, paano, Tito Oji, kung isang araw may isang baklang sumigaw? Oh. Nasabi, nahada ko si Alvin.
Oh, paano yan? Lilinawin lang natin na hypothetical yan. Hindi ka naman nagkukumpirma na may karanasan na sa bading noong araw itong si Alvin. Oo nga, oh. What if lang naman, Tito Ogie? Ah. What if kung may magsalita? Oh. Na syempre nung time na yun, nung nagsisimula siya sa showbiz, Oh. kabataan niya. Oh. Parang time na yun, hindi pa siya malapit kay Lord. Tapos nag-entertain siya ng bading. Paano yun? Manggupit ka na nga doon. Sa parlor mo. Kaloka ka. Paano lang naman? Eh, Ayun na nga. salamat kung wala. Alam mo, ito yung topic na napakahaba kung i-discuss. Talagang hindi Yes. matatapos ang araw. At saka Lalo noon, na, noon pa nating dinidiscuss. Oo. Sa Wala panahon nang- pa lang natin, di ba? wala namang pinagkaiba yan sa BBM versus Sara eh. Kung ano yung narrative ng Sara, kinokontra ng BBM. Mm. And vice versa. Tapos, pare-pareho silang, alam mo yun, na hindi titingin sa katwiran ng kabila. Ay, oo nga, naintindihan ko kayo. Kasi Correct. pinaglalaban nila kung ano yung feeling nila, tama, may Yes. paninindigan, Mm. at sinusuportahan. Diba? Kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang opinion. Alam ko naman, lahat ng relihiyon ang itinuturo pagmamahal, di ba? Oo. So, it boils down to everything we say, everything we do should be out of love and because of love, di ba? Anyway, ayan ako, Diyos ko, enough of that, ano. Ako naman naniniwala na kay tunay kang lalaki, kung pangit naman ugali mo, kung masama kang tao, at GAGO ka, alin ang pipiliin mo? Sa bading pero matino, Tama, bading pero kapaki-pakinabang, tama. tapos yung isa straight pero GAGO. Oo. Di ba? Parang yun kayong mga tatay, di ba? O, ba katulad niya, si nanay, hindi siya straight, di Eh, ba? paano ako magiging straight? Tinawag mo akong nanay. Ay, oo. Eh, hindi kita matawag na tatay. Tsaka hindi pa naman umaamin. Hindi, di ba? Yun nga eh, pag i-compare mo, yung isang hindi straight na ama na responsable, mahal ang mga anak, di ba? Good provider, walang tinapakang tao, compared to sa isang ama na straight, pero babaero, sugarol, maraming bisyo, responsable, nananakit ng asawa, nananakit ng anak. Si Alvin ba yung tinutukoy mo, Mama Loy? Uy, hindi nagko-compare. Sandali, ano ka ba naman? Generally speaking. akala ko si- di ba? Okay, Parang okay, kung sige. dalawang tatay na ganun ang sitwasyon, sino sa tingin natin ang mas kaaya-aya sa paningin ni Lord? Di ba? Maring sa paningin ng tao, makakapag-husga na tayo agad. Pero yun nga eh, at the end of our life, dun lang tayo huhusgahan ni Lord kung paano na tayo nabuhay, paano tayo naging mabuting tao dito sa mundo. At kung mapapansin natin, di ba, nagsasalita ng ganun si Alvin. Pero, nung sila ni Easy, nag-guest sa Fast Talk, di ba? Parang, Tito syempre, Boy. Kuya Boy, alam mo sabihin natin straight si Kuya Boy, di ba? Oo, di ba? Parang, bakit si Kuya Boy may narating sa buhay, successful, di ba? Mahal ang magulang. Oo. Di ba? Inalagaan si Oo, nanay. oo nga, di ba? Bading. Pero, He made his nanay proud. kaya nga, kung sasabihin ni Alvin na pinili kasi niya na maging bading, ano ba dapat pipiliin? Di ba kung saan ka masaya? Sa mga panahon ngayon, alam naman natin hindi porke masaya ka sa pinili mo. Tama. Masaya ako dun eh. For as long as wala akong tinatapak kay ibang tao. At masaya ako na maging bakla. Sino naman ang ibang tao para panghimasukan yung ikasasaya ko? Anyway, mahaba. Basta kahit anong gender natin, kahit anong gender tayo mag-identify, kung anong gender ang preference natin, ang importante, maging mabuting tao. Di ba, Nay? Bakit hindi ba mabuting tao si Alvin? Hoy, wala akong Paulit-ulit ka naman si... Hindi, sino ba tinutukoy ni Mama Loy? Alam mo, wala akong tinutukoy, You're sinasabi putting ko. words into our mouth. Yes! Diyosa! Akala ko naman siyang Oo. pinaparinggan. Makinig ka kasi. Mabuting Sorry. tao ba itong si Jessa? Jessa tuloy. Kataping lang kasi namin ng Batang Quiapo. Ay, oo Si nga. Jessa siya doon, di ba? Mabuting tao ba si Josa, Nay? Ah? Ay, ang tagal sumagot. Basta, Tanong natin sa mga baby boy. Ay, Oo. Diyos ko. Importante, marami siyang napapasaya. Yes. Una na dyan ang kanyang sarili. Pangalawa, mga baby boys. Yeah. Ah, Naku, baka mag-react si Andy. Tapos para makabawi man lang, yung hindi siya mag-guilty, parang, alam, bumalansi lang, naglilinis siya ng church. Yeah. Pambawi. Naku, baka magalit sa atin si Alvin. Alvin, Uy. sorry na po. Oo. Oh, anyway, naku, ito na May nga. mensahe ka ba kay Alvin, Nay?
Ha? May mensahe ka ba kay Alvin? Ikaw? Alvin, alam mo dati no, pinanonood lang kita noon na nagdi-dribble ng bola nung nando ka pa sa team ng Pure Foods. Uy! Pero Alvin Alvin Patrimonio yun, Tito Oji. ay, sorry. Alam ko naman si Alvin Aracon. Oo. Pero, yun nga, Alvin medyo, siguro hihingi ka lang din naman ng payo, ng suggestion, ng pakikipag-usap sa mga mas, alam mo yun, para mas maintindihan mo kung saan ka nanggagaling at kung saan nanggagaling ibang tao para sa kanilang happiness. Wala namang problema kung i-depende natin ang buhay natin, yung ating lifestyle, yung klase ng pamumuhay meron tayo sa Bible. Walang problema yun. Pero syempre, diba, at the end of the day, tatanong lang din naman natin sa sarili, naging masamang tao ba tayo? Yes. Yun lang naman. Nanghusga ba tayo? Ay, si Lord lang yung may karapatan nun. Diba? To judge us. Pero syempre, nag-judge din. Ang dami ng judger ngayon. Ha? Oo. Talaga Pati ba? mga netizen, di ba? May kanya-kanya rin silang mga hanash, di ba? Yeah. Para si Hart, evangelista. Oh, Oo. okay. Ginajudge siya. Kasi, obviously, kasi asawa niya si Senator Chis Escudero. So, lahat daw ng nangya, galing sa kaban ng bayan, ganyan-ganyan. Chuchuchu. Hindi naman nila alam, nagtatrabaho din naman yung Ale. Yes. Di ba? At may mga negosyo. O, yung pagrampa-rampa niya sa mga Fashion Week. Yes. Diba? O, Oo. nabibigyan ng kulay. Pagsama nung nanay dun sa Fashion Week, o, nabibigyan din ng kulay. O, yung amin lang ha, hindi, syempre sasabihin niya, pagtatanggol nyo, porque nag-donate ng 1 million sa Kasuso Foundation. Hindi ka nang malalim. Parang lalim talaga ng Diba? pinagdaan eh. Di mag-donate din kayo 1 million. Diba? I mean, Diyos ko, ang babaw nun eh. Sabi nga nila, di ba? Kahit ano pang gawing buti ng isang tao, kung ayaw mong tingnan yung buti na ginagawa niya, at nakafocus ka lang doon sa mga feeling mo mali yung ginawa niya, feeling mo tama yung panghuhusga mo sa kanya, wala, hindi ka talaga makakakita ng buti sa isang tao. Ganun. Diyos ko, katulad nito. Bukod sa nag-donate ng 1 million sa Kasuso Kasuso. Foundation, sa may 800 na patients. Na tumulong na yan na magdugtong ng buhay. Oo, Diba? para sa mga chemo sessions. Yes, para sa Oo. mga warriors natin. Oo, nasa March 15, meron ulit tayo. So, bukod dyan, tingnan mo yan, sobrang grateful sa kanya si Ate Kay. Kasi, hindi na pinagmakaingay ito ni Hart. Tinutulungan din niya si Ate Gay. Yes. Marami pang mga tinutulungan si Heart na Oo. hindi natin alam. Tsaka yung mga batang paslit na may mga dreaded diseases, Yes. like may cancer, ganyan. Hindi naman niya yung lahat pinamamarali. Hindi naman lahat yung kinukunan niya para i-post, di ba? Yun yung 1 million sinabi pa niya sa amin na huwag mo na sabihin kung ano na naman ang isipin nila. Ay hindi, talaga nagbigay si Hart. Anong gagawin namin? Hindi magpasalamat sa kanya. Oo nga. Di ba? Katulad ng ibang artista na tumutulong sa Kasuso Foundation. Correct. Oh. Siyempre, we should give credit where credit is due, di ba? Yes. So, bottom line dyan, kanya-kanya rin ang mga netizen ng kanilang Yes. opinion. Talaga, you really cannot please everybody. So, please! Ha? Ayun. Matagal-tagal ko yan dinarinig Di ba? Punta ka ng punta ng gay bar, kaya yan ang mga naririnig mo. Yun ba yun? Oo. Hindi. Pero in fairness, nakakatuwa talaga si Miss Hart. Kahit hindi siya nagpo-post ng mga tulong niya, yung mga taong tinulungan niya yung nag-post. At doon natin din nalaman, Tito Oji, na nagbibigay pala siya sa Kasuso na hindi natin alam. Before Marami pa. Yes. Bago pa yung Kasuso. Oh. At saka, biro mo naman, Nay, nung nakaraang Fashion Week, siya lang yung Filipino na nakapasok dun sa mga top na parang naging endorsers, di ba? Oo. Kumaga yung fashion value na ng presensya niya doon sa Fashion Week. Talaga namang ilang milyon yung fashion value na nag-gain nung kanyang presensya, di ba? So, I mean, we see that she's hustling. Nakita natin kung gaano siya hardworking sa trabaho niya. Kaya huwag niyo na pong pagdudahan kung kumikita pala siya ng pera, di ba? Nagtatrabaho siya eh. Kaya nga. Anyway, isa pa to, di ba? Na-hurt naman si Juan Migbondo for Aiko. Kasi nga merong isang netizen na
para siyang nabastusan. Kasi nga ginamit sa comment section yung bembangan. Ay, Parang magbebembangan sila ni Aiko. Kasi nga umami na sila, hindi pa. Oo. Na sila mag-on na. Tapos, ayun na nga. ano Parang, sabi ni Juan Mig? wag daw gagamitin yung bembang. Oo. Nagmamahalan kami. Hindi kami nandito para dyan sa bembangan. Nandito kami para magmahalan. Alam mo naman yung mga ano ngayon, no? Parang nag-evolve din yung mga words na ginagamit. Yes. Di ba? Kung nung araw ang bakla ay bakla, syoke, yung mga ganyan, di ba? Yes. O ngayon, ano mga tawag? Baklush. Oo. Kung ano-ano ng mga termino. So, yung siguro, yung tsuktsyaka, naging bembangan na. Hindi na rin natin dapat pang sinasabi pa yun. Kasi, i-wish na lang natin sila na dahil happy sila, o di maki-happy-happy na rin tayo sa kanila, di ba? Yes. Well, nagmamahalan sila eh. So, ano na lang, pairali natin yung love, love, love. Oo. Gaya ng sabi ni Miss Chris, di ba? Pero alam nyo talaga, feeling ko nagmamahalan talaga sila. Oo naman. Oo. Nag-on na nga, ano ka ba? Oo, sobra-sobra yung ba't pagmamahalan sinabi mo nila. na, ba't ang feeling mo? Ano yung feeling? Ano, nagbabalat yung, ano, yung mukha? Ano yung, feeling ng saging? Ano ba? Bakit mo feeling na nagmamahalan sila? Totoo naman nagmamahalan sila. Oo nga. Paano naman ginawa nilang series yung kanilang relasyon? Mula sa pagkikita hanggang sa nagligawan. Oo. Tapos ngayon, ayan na, umami na sila. Eh di gawin mo rin series yung inyo ng baby boy mo. Oo nga. Eh wala na eh. Wala. Naku, madami-dami yatang series Wala. yun na yan. Oo. Kaya nga wala akong maipost eh. Hindi ko. Ay, naku. Malungkot. Bakit nasan mga baby boy ng Valentine? Nasa kanila mga original. Ay, Sa ayun. mga babae. Sa mga babae. Eh wala ka kasing keps. Ha? Oh, syempre, oy, alam mo ba, nag-guest sa amin ho yung boy group na 1621. Ay, oo. yes, yes. Yung kumanta at nagpasikat ng ano nga yung Diyosa? Ba-ba-ba-ba. Hindi. Ba-ba-ba-ba. Tsaka i-manifest mo na yan. Bakit parang iba yung tono niya ng bababa? Paano? Baba, 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 Ganon? Ayan o, nagsasayaw sila o. Kaya lang Yes. walang music. Oh, Oo, bakit? tinanggalan. Eh kasi nga makaka-copyright strike tayo. Ah. At matagal bago nila maaprubahan. Kaya hindi rin Yes. namin mailabas. Mm-mm. Pero yung kanilang paghahataw sa floor, ayan Yes. o. Dyan sa OGDS workshop, ginawa yan. O Yes. talaga namang ang uhusay ng mga batang yan. O, biro mo Yes. naman, Nay, yung kanilang bababa, nagumani ng 300 million views. Wow! Diba? Wow! Sa TikTok. Tapos Oo. ngayon naman, ito yung kanilang pinapromote, yung kanilang latest single na I-manifest mo na yan. Ayan, oo. Kaya yan, pagkatapos silang magsayaw ng bababa, Yes. tapos ng i-manifest mo na yan. Oo. I-manifest mo na yan. Yes. Parang katono lang yun. Oo. Eh yan, nako. Eh, sumugod syempre si Mama Loy at Ay! si John Sapoco Hindi kami nakatiis. para Diba? sila ay ma-interview. Yes. Eto. So, welcome ladies and gentlemen, 1621! Si JM. Ako po si Migs. Hello everyone. Hello po, ako po si JC. Hello po, I'm Win and we are 1621! Well, anyway, teka, syempre, nako naman, I'm sure, narinig na ng ating mga ka-updates yung una nilang kinanta, yung kanilang hit single na Bababa. Bababa lang ba yun? Ni Bababa? Paano nga ulit yun? 5, 6, 7, go! Bababa ka ba? Bababa ka ba? Parang mataas pa yan, Josa. Baba pa daw. Mawala kayo sa senior. Di ba? Oo, grabe. How do you feel na sa TikTok daw at nag 300 million views na yung Bababa? Mawala! 300 million! Mabibilang mo ba yun? Parang ayoko na mag-TikTok, nahihiya na ako. Grabe, gusto ko paano nila nagagawa yun? Oo, paano yun na-achieve yung 300 million views? Ano po, sobrang saya lang din po kami kasi before pa lang po, parang minamanifest na namin na magkaroon kami ng kahit viral. So kasi nga po alam namin sa P-pop industry, sa mundo po ng P-pop, sobrang hirap po talaga magpasigat. Oo, tama. And kapag nangyari na po yun, kailangan na po talaga namin siyang kumbaga hawakan po. Nung time po na medyo nag-ano na siya sa TikTok, kumbaga marami nang gumagawa.
sinipagan din talaga po namin, nakipag-collab kami sa ibang artists. Tsaka number one po talaga dapat makapanood. So collaboration is key. Bakit po kami makipag-collab sa mga ibang artist? Nag-aakit po talaga kami sa labas ng guys ng kanila, ganyan. Kapag nakakasabay Kasi syempre po sino ba naman po kami para i-collab nila? So kami na lang nag-i-insist na. Napaka-humble naman. Pero teka lang, paano ba nagsimula yung grupo nyo? Bago nyo na-reach yung 300 million views niya na viral, paano nagsimula ang 1621? Yes, oo, may audition ba yan? Oo. Galing po kami sa isang reality show po sa Dreammaker. Ah, yung Dreammakers! Galing po kami po yung mga Mga hindi hindi pinala sa competition. Oo. Tapos, that time po, ang manager po namin, naghahanap po siya ng pwedeng gawing member na gusto niya po kasing gumawa ng P-pop. Oh. So, nasa Sinong po kami- manager? Sinong manager? Shout out to PPL po. Very Ay, nice. si Perry! So, doon kayo nag-discover ni Tito Perry sa Dreammaker? Through Mama Actually, Jai po. si Mama Jai. Oo, through Mama Meron po Jai. kasi kaming show before sa Pi Channel. Yun po yung parang Dreammaker po sa Pi. Nag-guess po lahat ng mga na-eliminate na artist po. And then, from that, in-evaluate po isa-isa ni Mama DJ Jai. Jaiho. Tapos yun po yung na-shortlist niya, finorward niya po kay Tito Perry. And then, sakto naman po na lahat po yun nagpatuloy po. Uy, nakatandaan lang ha. Marami sa mga reality show, yung mga hindi pinalit, sila ba yung sumisikat ng Oo. bonggang-bongga? Yes! Nangyayari yan na yung mga hindi nakaabot ng finals o hindi nag-champion, di ba? Sila pa talaga yung tinangkilik ng mga manonood, di ba? At ngayon pangalan, Diyos ko mamalik, Diyos ko nalaloko na ako. Bakit? Siyempre ang gagwapo nila, talaga magugustuhan sila ng mga kabataan ngayon. Nagustuhan na kasi nga 300 million views na, Kaya di ba? nga. Tapos nakita ko kanina sa Spotify, nasa 2 million plus views na rin yung yung bababa. Di ba? Congratulations! How do you feel? Ngayon na medyo nagkakatotoo na yung minanifest nyo before. Ano po, sobrang overwhelming pa din. Overwhelmed pa din kami kasi parang actually pag nandito nga po yung sinasabi before ng mga ibang artist na pag nandito po sa industry, hindi nyo na siya ma-celebrate po yung mga small wins. Kasi po parang sobrang bilis ng facing nga po kasi promote and Correct. ano po, mga shows po. Parang yun nga po, parang gusto rin po namin na ma-celebrate lahat ng small wins namin kasi alam naman po namin na yung process talaga patungo dun sa success po namin. Nagsisimula po sa mga ganitong Iiyak mo siya mga... Uy, ano to? Kasi parang nararamdaman ko yung tuwa niya, sa nangyayari sa kanya. Basta huwag kayo makakalimot mag-pray. Yung mga ano ninyo, mga achievement ninyo. Kasi alam niyo yan, si Ninang Diyos, ha? Ano kasi yan yung malapit sa simbahan. Hindi naman. Kaya talagang dapat talaga nagpa-pray kayo, di ba? Pero teka lang, anong tawag sa fandom ninyo? May nabinyag na ba kayo sa inyong mga fans? Anong tawag sa kanila? Yes po, ang tawag po sa fandom po namin is Guardians. Guardians. Kami po yung mga angel nila, sila po yung Guardians. 16 Wow! An angel number po. Ang angel number na Yes, 1621. So, sila angel yung number for success, fulfillment, and new beginnings. Kasi galing po nga kami na-eliminate kami sa show. So, bali bagong simula. Oh, so sino nakaisip ng 1621 na grupo? Yung management din po yung... Yung management na. And ano po, shoutout ko lang po yung mga Guardians po na patuloy hanggang ngayon po. Siyempre! Oo, yung talagang mga guardians. I'm sure sobrang grateful kayo sa mga guardians. Kasi hindi rin po namin mararating kung nasan po kami ngayon. Kung di dahil po sa amin. Paano yung training ninyo? Yung mga isa yung naalala ko, eh. yung ibang mga grupo nakatira sa isang bahay, minsan nagte-training pa abroad, di ba? Kayo, kwento nyo naman sa amin kung paano yung naging training ninyo para sa pagbuo ninyo ng inyong mga routines. Konting trivia lang po dati ng Dreammaker. Hindi talaga kami mga dancer. Oh, Kasi hindi pa dancer yan, ha? doon lang kami natuto talaga and yun, sa sipag lang sa training. Kasi Every before day, po, every other ano po, day, yun. mga Koreans yung nag-handle sa amin. Yung mga nag-handle talaga ng K-pop group. For Okay. 3 months po yun. And then, nung na-eliminate na po kami, siguro nagpahinga lang po kami mga 1 or 2 months. Tapos, pinuna agad ni Tito. Tapos, ni Tito Perry. And then, sinapak na po agad kami sa training. So ano yan? Magkakasama ba kayo sa isang house ngayon? Yes, Actually, advantage po yun since ano nga po kami, isang bahay po. So, mas madali po yung time management po na inaano po sa amin. Kasi hindi na kayo hintay na sabay-sabay Yes, sa po. isang hakot na nasa Diyos inyo. ko, parang nasa pasok ka nila mama, Lord. Bakit? Siyempre malayo sila sa pamilya nila. So,
paano yun, namimiss nyo? O dinadalo kayo? O may time naman na May time naman, pumunta kayo? may time naman po para makauwi kami kasi malapit lang naman din po yung house. Tsaka si DJ taga Cebu pero nandito po yung mother niya para support siya. Pero actually, yun po yung isa talaga sa, parang sa sacrifices na inaano po namin para po dito sa Viva. Yung kumbaga po, may wala kami sa pamilya, tapos nakalock in lang po talaga for training, focus lang sa mga... Nung ba nasa Dreammaker kayo, friends na kayo? O dito lang, nung nabuo kayo, tsaka lang naging Magkakilala po sila, mag-best friend na sila. Hindi po kami magkaka-close po doon inside the Iba-iba. So ngayon ba, friends na kayo? O nagpa-plastikan na kayo? Iba kayo ba ako galing? Kasi kami sa showbiz update, nagpa-plastikan lang kami. Sanay na kami. Oo, okay, sanay na. Actually po nung una po nagkakapan. Actually, nagpaplastic. May papakiramdam. Tama yan yung word. Pero sa guide naman po ng manager namin, naayos namin yung mga Yung mga importante yung isa, yung camaraderie, tsaka yung, syempre pag na-build nyo rin yung trust, yung friendship, di ba? May question pa ako. Meron ba kayong leader sa grupo o lahat kayo leader o paano yun? Ayun, Paano ba nag-ingita? Ako po kasi ang pinaka-ahead sa Matanda. age. Hindi na nga sinabi matanda eh. Ikaw lang. So may experience po ako sa work, tapos nakagaling pa din ako ng college. So parang yun po siguro kaya ako Pero alam nyo, di ba, syempre, gaya na nasabi ko kanina dito sa industriyang to, di ba, stiff ang competition. Ang dami na rin mga P-pop groups, di ba, that came and nawala, di ba? So ano bang edge ng 1621 sa pagsabak niyo dito sa music industry? Yung edge lang po talaga namin is feeling po namin kasi ang dami nga po nag-offer ng mga magagandang movement, magagandang yung mga sound ngayon is pag narinig mo P-pop talaga. So ang in-offer lang namin yung tunog na Pilipino talaga. Yung pag narinig mo, wala nung bababa pag narinig mo ay OPM P-pop sila. Kaya siya very catchy. Saka mga Pinoy yung makakaintindi agad ng salitang bababa, di ba? And add ko lang din po, siguro yung mga songs din po na is very nostalgic po siya pag pinakinggan niyo po siya. Parang ganun po yung nabibigay po niya. Hindi ito. I mean, yung mga ibang songs po. Oo. Ayos po yung ano po. Oo. Paano niyo dinidilan ba may mga gays na nag-a-admire sa inyo? Katulad ni Ninang Josa. Oo nga, yun ang wala yung ano po eh. Okay lang ba sa inyo? Sanay po si JM. JM po. Jay, ano ka ba? Kaya pala parang malapit ka kay Ninang Josa. Teka lang! Mayroon pa ako, be. Siyempre, di ba ang mga fans, di ba? Halo-halo yan, may girls, may boys, may gays, hindi yung maiiwasan dahil napakagwapo ninyo. Eh, mukhang mas marami mga gays yung nag-a-admire sa inyo. So, Kaya ako pala sumisilip kanina sa... ayun ako pala. Nagpaparamdam na. Kaya pinapakita ko kung ano yung Paano pag may mga medyo extra sweet na mga na mga gays na nag-a-admire sa inyo, na mga fans ninyo, how do you deal with them? Siguro... Okay lang ba sa inyo? Actually, okay lang naman po. As long as lang po may boundary limitation po. Yeah. Una nilang kinanta yung Bababa, di ba? At yung kasunod nun, ay may bago. At ito yung isa siguro sa mga minanifest niyo. Ang title naman nito ay... Manifest mo na yan! I-manifest mo na yan! Pwede, di ba? Manifest mo na yan. Dali! Paano ito nakuha? Parang same sound eh. Manifest mo na yan. I-chika mo na yan! Diba? Dali! So ano naman ang kwento ng manifest mo na yan? So ito pong new single namin ay para po sa mga taong nagmamanifest ng love, life, and fame, future, and kung ano-ano pa po pinaka. Kaka-release lang ba ditong single niya na to? Actually, sinakto po talaga siya ng management and ng label po namin na ma-release ng December 26 para sumakto sa New Year, January 1. Parang mga gusto nyo i-manifest for the new year. Yes, O, po. baka meron kayong mga fan pages na gusto nyo rin i-promote. Saan namin kayo makapollow sa Sokmed? Yes po, and po, available pa rin po ang aming songs on all digital streaming platforms po. And you can follow us on our social media accounts at 1621PH. Win, JC, DJ Mix, and JN. Siyempre, napakapalo natin makasama ang 1621. Again, i-follow niyo po yung kanilang mga social media pages at saka yung kanilang mga platforms kung saan nandun ang
manifest mo na yan. Diba? So, any parting words for our guardians and mga ka-updates na mga anak? Maraming masabi ng 1621! I-manifest mo na yan! Thank you, 1621! Ayan. Ayun. Oh, Ayan, diba? Landi-landi mo doon. Diba? Diyos ko, naisto ko na nga agad sa sa TikTok. Wow. Wherever siya, di ba? Supportan po natin sa kung gusto mo marinig na ko na sa mga iba't ibang mga streaming platforms na po yung kanilang mga awitin. Lalo na yung kanilang latest single na I-manifest mo na yan. Yes. Siyempre, ang kanilang manager ay si Perry Lanciga. Yes. Oo. And handled by Siyempre, sila ay under Star Music. Pero hindi sa Star Music mismo, kundi sa Star Pop. Star Pop. Yes. Supportahan niyo po sila, okay? Yes. At syempre pa, nako, baka naman sa huling pagkakataon, baka pwede po nating isave yung ating alagang si Miguel Vergara. Yes. Oo, sa PBB dahil nominated si Miguel, yung hindi nakapasok sa Big Jump. Oo. Ayan. So lahat sila ay nominado. Sana naman ay maipasok niya si Miguel Yes. kahit pa 10-10 piso. Oo. Ha? Oo, napakabait at punong-puno ng wisdom yung batang yun. In Yes. fairness. Deserve Deserve po niya niya. na mapasok po dun sa Correct. top 8. Oo. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click mo na yung subscribe button na nandyan sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mo natin mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Naku na, meron po tayong bagong vlog dyan. Isang bagong condo na grabe yung transformation na ginawa namin na yun. Talagang sirang-sira yung condominium nung inumpisahan namin. Ngayon, eto na po yung naging itsura niya. Panoorin niyo po sa Mamaloy YouTube channel. Ayan. Ikaw naman, Johnson. At syempre gusto ko pasalamatan ng Ideal Vision, Dr. Yes. Jesus Solis ng Gorgeous Smile, Ayan, Handmade Very Salon, at syempre ang aking napakagandang outfit by Inspire. Inspi. Inspire. Inspi Studio. Yes. Meron tayong lahat yan. Meron din ako niyan. Yes. Diba? Ang taray na po. Oo. Sino naman kayo sa mga baby boys ang magkakamit Ayun na na nga. live-in shirt from Yes. John Sapoco. Yes. Hindi naman din. Inspi shirt. Oo. Okay? At Hindi syempre naman pa, ay nako, marami na nga nakaka-notice na sabi nila, tama na yan, OG. Okay na, payat ka na, na-achieve mo na. Oh. Okay naman po. Kaya nga, sobra akong grateful, thankful sa Envy Skin Beauty and Wellness. Yes. Dahil from 81 kilometers, 81 kilos, What kilometers? nag-73 na lang po. Imagine, Wow. 8 kilos po yung natanggal sa Wow, akin. congratulations. Kaya lumiit po yung aking pagmumukha. Yes. Oo, at effective sobra ng kanilang slimming program. Yes. Yung ultra slim nila. Oh. Oo, ayan. Ako, i-avail nyo na yan. Diyos ko, may mga Yes. packages sila dyan. Promise. Ayan. Ako si na Loy next. na next. Oh my Baka di ka na God. namin makilala. Ay, naku, na-excite naman ako. Naku, Kasi syempre, nakita ko yung effect sign niya ni Tita Jex eh. Pag sinusundot na kita, Oh. parang hindi mo na mararamdaman. Ha? Bakit? Anyway, dahil nga sa envy. Ay, pampasikip din ba yun? Ay, naku. Siyempre pa, naku, Maring Rose, magkikita tayo dyan sa New York. Yes! Miss Rose! At saka yung mga NFX sponsors dyan, Yeah. Naku, lalo na kung nasa New York kayo, nasa US na kayo, sa At anong gusto niyo parte lang yan. lumipat sa New Gusto York, niyo di ba? Lumipat sa New York. Ang dami nang natulungan ng Yes. White House Cares para maging successful nurses sila. At saka priority lang talagang tulungan yung mga kapwa Pilipino. Oo. At saka grabe mag-alaga si Correct. Ma'am Rose, di Correct. ba? Oo. Kaya mag-apply na po kayo sa White House Cares. Ayan po yung kanilang mga email accounts. At Oo. saka yung mga social media accounts din po nila. Yes. Ayan, i-message nyo lang po sila, Oo, di ba? parang ano yan alagang ultra mega, alam mo Yeah. Ay, yes! Pag alaga ultra mega, alaga ng ultra mega sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Yes! Dahil alam mo yun, lahat ng mga kasuki natin napupunta dyan sa ultra mega, no? tama. Para mamakyaw at maghakot, para Yes. maitambak nila sa kanilang mga pantry. At saka ngayon sa hirap ng buhay, gusto natin marami nabibili yung budget Yes. natin, yung pang-grocery natin, di ba? Yes, Mas oo. marami siyang mabili dahil Correct. yan sa Ultra Mega. Correct. Yeah, Diba? lalo na yung may mga maliliit na negosyo. Yung Yes. sari-sari store, dyan po. Yes. Diba? Siyempre, pangoy, Ah, ang aking pong channel, ang OGTS Inspire.
Inspires Yes. kung saan si Diwata Oh. ay ayun na nga nagsalita at na-viral si Diwata dahil dyan sa interview Oh, ko na diba? yan, Oh. sa kanya. Talaga nagpakatotoo lang siya. Ngayon ko siya lubos na naintindihan. At nakakatawa yung interview dun na bakit nila sasabihin na karma ako? Porque sinabi ko lang nalilipas din yan, dapat makarma na. Porque hindi lang nakapagpa-picture, dapat makarma na. Ay, sabi niya. Ganon. Hindi naman siya galit. Ay, naku, dyan yung panoorin sa OGDS Oh, Inspires, diba? ha? Ayan, at syempre pa, Natawa ko doon sa sabi niya brain. wala silang brain. Brain. Yung pala brain. Ayan, Diyos ko, nakakaloka talaga si Diwata. Aliw Ayan. talaga siya. At syempre, sa Feb 28 and March 1 na po ang aming teens and adults acting Wow. workshop sa OGDS acting workshop. Ayan po ha, pwede na kayo magparehistro. Yes. Meron din kami for kids. Ayan po, sa katapusan ng March. Ayan. Yes. Ang kids naman, under kay Coach Candy Pangilinan. Ah. Ha? Ayan, at ito po ulit yung lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Thank you, Lord. Love tayong lahat ni Lord. Amen? Amen. Yeah. Ito pa, Johnson, yung tatay mo natanggap kang bakla ka. Nung una ayaw niya. Oh. Oh. Kasi sabi niya, hindi kita matatanggap. Oh. Bakit? Tama na isang bakla sa pamilya. Sino yun? Siya pala. Ay, teka naman.